Ay, sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Ngayon po, nandito tayo, hindi sa sarili nating kalooban o sa kalooban man yun naman, kundi tayo ay naparito dahil sa kalooban ng Diyos. Marahil isipin natin dahil sa karamdaman, pamamaraan lang po ang karamdaman. Sapagkat kapag ang isang tao ay walang karamdaman, minsan nakakaligtaan natin manalangin o kaya makipag-ugnayan sa Diyos. Pero kapag meron ng karamdaman, kahit gaano man kalakas ang katawan, nakapagsasabi, Diyos ko po. Kumbaga, saka na naaalala ang Diyos. Kaya kung titingnan po natin, kapag naaalala natin ang Diyos, nagagawa natin manalangin, yun ang pamamaraan upang ang ating mga kalilingan na ipahatid natin sa Diyos. At sa pamamagitan naman ng pangangaraw ng Ebanghelyo, ito naman yung pamamaraan ng Diyos upang ang kanya namang nais ay maipahatid sa bawat isa sa atin. Kumbaga, in vice versa, magbibigayan po tayo. Pinapakinggan ng Diyos ang panalangin natin, papakinggan din natin yung sinasabi niya. Ngayon po, dakot tayo dito sa isang pangsitas. Sabi po sa Ebanghelyo San Lucas, sa Kapitulo 11, versikulo 14 hanggang 23. Anong sabi? At nagpalabas siya ng isang demonyong pipi. At nangyari, nang makalabas na ang demonyo, ang pipi ay nangusap at nangagtaka ang karamihan. Ngayon po, kung titingnan natin, ang lahat ng nilikha ng Diyos na tao, perfect po yung pagkakagawa. E paano kung ipinanganak na pipi? Ibig sabihin, nasa ilalim pala siya ng kapangyarihan ng espiritong pipi. Kaya hindi siya makapagsalita. Kaya ano ang ginawa na natin dakilang Panginoon? Pinalabas niya yung espiritong pipi. Ngayon, yung tao na pinanggalingan ng espiritong masama o espiritong pipi, nakapagsalita na. Kaya kung titingnan po natin, ang pagiging pipi pala ay espiritu pala ang humahawak sa atin. Kaya kung titingnan natin, halimbawa, tayo pong lahat, saliksikin natin ang ating sarili, ano ba ang nagahari sa ating puso? Nung isininang ba tayo, nung magkamalay tayo, ano ba ang meron sa atin? Na dapat natin titingnan, aalamin, kung ano ba yung mga bagay na meron yung iba na normal at tayo wala. Tayo ba yung dinig, pipi, kung sarado yung pag-iisip, kukulang sa unawa, marahil mayroong sarapan sa ating pagkakao na dapat mawala yan. Kaya ang ating dakilang Panginoon, nagpapalabas yan ng mga demonyo. Nagpapalabas yan ng mga espiritong karunalduman sa mga tao. Kaya tinuruan niya yung kanyang mga alagad na sakupin ang mga demonyo para palayain ang tao sa ilalim ng kapangyarihan ng kasamaan. Na walang iba, yan po ang nagpapahirap sa ating mga tao. Katulad din ng karamdaman, yan po yung nagpapahirap sa atin. Namunga din ng ating pagkakasala. Na kapag tayo po ay nagkaroon ng paglaban, hindi nasunod ang kalooban ng Diyos, tapos nag-alala na tayo, na-stress na tayo, kung ano-ano nang iniisip, nababalisa na tayo,
dito naman yung pagkakataon na yung mga mababang espiritu, mga masasamang espiritu, lumapit sa atin. Kaya, nakatira na din sa ating katawan. Ito na yung tinatawag na karamdaman. Pero kinakailangan mo ng paglabag, magkasala ang tao sa kanamanan maninirahan ng karamdaman sa ating katawan. Halimbawa, alam mo nang pagod ka, naligo ka pa, sino may sala? Hindi ba yung may gawa din? Ngayon, saan ka napapasok yun? Dahil mahina yung katawan natin, mananahan na doon ang espiritu ng karamdaman. Minsan tumatagal yan. Kaya kung titignan po natin dito, ang ating dakilang Panginoon, nagpapalabas ng demonyong pipi. Ngayon, paano naman palalabasin ng demonyo? Sa pamamagitan ng aral ng ating dakilang Panginoon. Na kapag yan pumasok sa ating tainga, dumiretso sa ating puso, hahanapin niya ang ating sarili kung nasaan tayo. Tayo ba'y nasa Diyos? Dahil kung tayo nasa Diyos, handa nating tanggapin ang salita ng Diyos. Pero kung tayo'y nasa kadiliman, papasok siya sa ating isip, sa ating puso. Ang mangyari niya, sabi nga, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, banal, mabisa kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. Kikilalanin niya ng husto ang ating pagkatao. Lahat ng mga lihim na nandyan sa ating kaloob-looban ng ating puso, gaganunin siya niya ng parang talim na may dalawang, o parang isang tabak na may dalawang talim. Kabilaan. Ibig sabihin, tinitingnan mo yung na dapat magtago ka na kapatid, dapat hindi ka na ganyan. Yan ang nais ng salita ng Diyos. Dapat masunod natin yung kanyang kalooban. Ngayon, ano po ang nangyari? Kung magpalabas siya ng demonyo, mayroong nag-react. Dapat sinabi ng ilan sa kanila sa pamamagitan ni Beelzebub na pangulo ng mga demonyo ay nagpapalabas siya ng demonyo. Gumamit siya ng pangalan Beelzebub. Na sinasabi nila, sa pangalan ng Beelzebub, si Jesus ay nagpapalabas ng mga demonyo. Kaya anong sabi ng ating dakilang Panginoon? Dapat siya na nakakataho ng pag-iisip nila ay sa kanila ay sinabi. Ang bawat kaharian nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay magkakawatak-watak. At ang sangkahayan na nagkakabahabahagi laban sa sangkahayan ay nagigita. Ibig kong sabihin, kapag ang isang kaharian na-divide into 2 o 3, hindi po siya mananatili. Dahil magkakaiba-iba ang opinyon. Pero kung iisa lang ang isipan, iisa lang ang layunin, iisa lang sa gawain, hindi na babahagi o nadidivide. Ibig sabihin, hindi po yan mangingiba, mananatili po yan. Kaya po yan ang titingnan natin. Bakit? Sabi ko dito, pinagpatuloy pa na natin dakilang Panginoon. At kung si Satanas naman ay nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sapagkat sinasabi ninyo sa pamamagitan ni Beelzebub, nagpapalabas ako ng mga demonyo. At kung nagpapalabas ako ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebub, sa pamamagitan ninyo, sila pinalalabas ng inyong mga anak. Kaya nga, sila ang inyong magiging mga hukom. Ngayon kung titingnan natin, ang ating dakilang Panginoon, ipinaliwanag niya. Halimbawa, ang pinalabas, demonyong pipi. Kung ang magpapalabas, demonyo din, ibig sabihin, kinakalaban niya ang kanyang sarili para makita. Ngayon, sabi dito, kung ang ating dakilang Panginoon nagpapalabas ng demonyo sa pangalan ni Beelzebub, yung mga alagad niya sa papaanong paraan naman nagpapalabas ng demonyo. Halimbawa, pinaratangan nila ang ating dakilang Panginoon na nagpalabas ng demonyo sa pangalan ng demonyo rin. Yung kanyang tinuruan na tinawag ng mga alagad na nagpapalabas din ng demonyo at gumagaling, saan sila kumuha ng lakas para magpalabas ng demonyo?
Kaya kung titingnan natin, kumuha sila, sabi nito, ngunit kung sa pamamagitan ng daliri ng Diyos ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, dumating na sa kainyo ang kaharian ng Diyos. Kaya kung titingnan natin, ang ating dakilang Panginoon, dumanas din ng pagpaparatang. Pero salamat sa Diyos sa mga bukas ang pag-iisip na kapag tayo po pala ay pinagaharian ng Diyos, sasabihin natin sa pangalan pala ng Diyos, sa kanyang daliri, ginagamit niya ang kapangyarihan mula sa Diyos, kaya palabasin ang demonyo na nandiyan sa ating kaloob-looban. Kasi po ang ating katawan, tayo dapat ay nakikipag-isa sa Espiritu Santo. Tayo pong lahat ay dapat pinagbibigyan natin na makinig ng Ebanghelyo. Pero binigyan tayo ng isa lamang bibig. Sabi nga, magmaliksi kayo sa pakikinig, magmakupad sa pagsasalita, magmakupad sa pagkagalit. Kaya binigyan tayo ng dalawang mata, ay dalawang tainga, para yung mata makita natin yung lawak ng kagandahan ng sanlibutan. Binigyan tayo ng tainga, kabilaan para yung mula dito at hanggang dyan, mapakinggan natin. Pero saan natin ginagamit yung bibig? Chismis, kwento, kung ano-anong balita na hindi naman maganda. Paano kaya kung gamitin natin yan sa mabuting balita, hindi sa pagsisira ng ating kapwa? Dahil po, lahat tayo ay katulad ng isang purong kahoy. Sabi nga, nung nakaraang linggo, pulong kahoy ka, pulong kahoy din ito. Hindi mo pwedeng pakialaman ang bunga niya kung may pulok o hindi. Kung mabuting bunga o masamang bunga. Ang titingnan din natin yung sarili nating gawa. Ibig sabihin, Diyos lang ang may karapatang magpuhusga. Sabi nga, huwag kong tingnan ang puwing ng iyong kapwa, kundi ang tahilan na nakatakip sa ating mata, ang unahin natin. Ibig sabihin, ano mang makita natin sa ating kapwa, huwag natin bibigyan ng pintas kung ano mang bagay na nakikita natin sa kanila. Manalangin muna tayo. Sabi nga ng ating dakilang Panginoon nahuli sa pakikiapid. Anong sabi na doon? Nasusulat sa kautusan ni Moises na kinakailangan mamatay ang babae yan dahil nahuli siya sa pakikiapid. Ano ang sabi ng ating dakilang Panginoon? Pagyuko niya. Ang sino mang walang kasalanan sa inyo ang unang bumato. Dahil lahat sila makasalanan, yung pagyuko mo rin ang ating dakilang Panginoon, pagtingin sa kanila, siya na lang at yung babae ang natira. Kaya kung titingnan mo natin, wala po tayong karapatang maghusga o magbubog sa ating kapwa. Ang titingnan natin, ano ba ang kaugnayan natin sa Diyos at ano ang kaugnayan ng Diyos sa atin? Ano ang kaugnayan natin sa ating dakilang Panginoon at sa Kanyang aral? Ano ang kaugnayan niya sa atin? Pinapakinggan ba natin ang Kanyang aral? Kilala ba natin ang ating dakilang Panginoon? At kilala rin ba niya tayo? Kilala din natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, pero ayaw natin papasukin sa ating puso dahil punong-puno ng kasakiman, ng hindi, ng kasama, ng mga bagay na hindi dapat nangyayari sa bawat tao. Pero bakit nangyayari? Dahil pinapatulan natin yung tukso. Siyempre, kasi ganito po yan. Kapag ang Diyos nais tayong lumapit sa Kanya, gagamit siya ng tagapagpangaral ng salita ng Diyos para mapakinggan natin. Magsisi tayo magbalik doon sa Diyos. Competition po yan. Ano naman ginagamit ng kalaban? Tukso. Para masunod yung alititili ng laman, kapag nagkasala na, sa Kanya na. Yan ang gusto naman ng Diyos, magsisi, magbalik doon sa loob ng kanyang pagsapapasakot.
Ito po yung importante. Kaya kung titinan po natin dito sa araw na ito, tinuturuan tayo ng ating dakilang Panginoon na maging isa lang ang pag-iisip. Kaya tayo pinapagaling, tinutulungan tayo dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ito po yung kalooban ng Diyos. Bakit naman napunta doon sa paghingi ng tawad at pagsisisi? Iyan po yung palagi na kapag hindi tayo nakapagsisi, malayo tayo sa Diyos. Walang pro ng Espiritu Santo na makapanahan sa ating puso dahil punong-puno po siya ng anumang kasamaan. Kaya dapat iwaksi po natin yan. Magsisi tayo at magbalik loob sa Diyos. Nagbigay pa ng halimbawa ang ating dakilang Panginoon. Pagka ang lalaki malakas na nasasandatahang lubos ay nagbabantay sa kanyang sariling looban, ang kanyang pag-aari ay wala sa panahon. Totoo po. Alam mo ba, meron kang bahay, secure mo yung bahay mo, dalawa pa yung lock. Kapag yan po ay sinisecure natin, wala po talagang mawawala yan. Dapat kung siya'y gatna ng ibang lalong malakas, meron ng pamupok, may panggiba na siya ng bahay, wala pong silbi yung lock. Ganun din po, kapag ang isang tao nasa ilalim ng kapangyarihan ng karumalduman na espiritu, o espiritu ng karamdaman, mas mababa po siya sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kapag dumating yung malakas, sa kapangyarihan ng Diyos, sa pangalan ni Jesucristo ng taga-Nazaret, na kapag tayo ay pinagsalitaan at tinanggap natin ang kanyang aral, nagsisi tayo, nagbalik loob, ang Espiritu na karumalduman na yun lalabas dahil mas makapangyarihan ng Espiritu Santo para palayasin niya at palalayain niya tayo sa paghihirap. Kaya kung gumagaling ang tao, kahit hindi tingnan natin, pupunta tayo dito, magpatulong ng karamdaman, gusto natin gumaling. Pero bakit? Nakinig lang ng Ebanghelyo, gumaling na. Dahil po, kumbaga, pagpasok natin dyan, sa pinto na yan, yung masamang espiritu na nagpapahirap sa ating katawan na naiwan na din sa labas. Kaya dapat, ito na yung pagkakataon na tanggapin natin yung aral, yung salita ng Diyos, magsisi tayo at magbalik loob upang sa ganun maghari na yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. Mas malakas ang kapangyarihan ng Espiritu Santo laban sa mga mababatang espiritu o mga karamdaman na espiritu. Kung espiritu man ang karamdaman. Kaya sabi nito, at siya'y matalo at kukunin ito ang kanyang lahat ng kanyang sandata na kanyang inasan at ipapamahagi ang mga nasamsam sa kanya. Kaya wala na kung kalakasan yung mga karumalduman na espiritu kapag nakikinig ng salita ng Diyos at pinagaling pa ang kanyang karamdaman. Ano ang sabi ng ating dakilang Panginoon? Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay ay idaragdag na lang. Kapag nasumpungan natin sa ating puso na pinaghaharian tayo ng Diyos, nagsisi tayo at nagbalik loob sa Diyos, tunay nga po na kapag nararamdaman natin sa ating puso ang mga kahilingan natin na pansarili, bonus na lang po yan. Kaya, yan po ang unahin natin, ang pagharian tayo ng Diyos. Sabi ng ating dakilang Panginoon, ang hindi sumasa akin ay laban sa akin. At ang hindi nag-iimpok na kasampo ay nagsasampulan. Ito pa ang isipin natin. Kinakailangan manahan tayo sa ating dakilang Panginoon. Sabi na, ang hindi sumasa akin. Kasi parang mayroon siyang grupo. Pag hindi kanya, laban sa kanya. Ano ang plano ng Diyos? Walang iba, sumunod sa kalooban niya. Ngayon, kung halimbawa, tumutok tayo sa kalooban niya, hindi na tayo sa kanya. Laban tayo sa kanya. Sabi pa dito, ang hindi nag-iimpok na kasama ko ay nagsasanduan. Ibig sabihin, kinakailangan pa rin natin siya.
nag-impok tayo ng nag-impok ng mga karunungan, kaalaman sa pakikinig ng Ebanghelyo. Kung wala siya, useless ang ating pakikinig ng Ebanghelyo. Kaya kinakailangan kasama natin kikilalanin si Kristo na kinakailangan sa pamamagitan lamang niya tayo magtiwala at magsiasan ng lahat ng bagay. Lahat ng ating pinagpagalan, pabalik-balik ng templo, makinig ng Ebanghelyo, hindi po yan magsasambulang. Ibig sabihin, maiipon yan sa atin at magagamit din natin yan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ina-apply natin sa totoong buhay ang mga aral na ating napapakinggan. Kaya salamat po sa Diyos kung dahil sa karamdaman nandito tayo para makinig ng Ebanghelyo. Dahil kung wala tayong karamdaman, marahil walang puwang sa ating puso kahit sa isip man lamang ang makalapit sa simbahan para makarinig ng salita ng Diyos. Siguro po hanggang diyan na lang ang pagkikibahagi natin ng Ebanghelyo. Ano man po ang ating mga kakaingan, kahilingan man, problema, karamdaman, pagsubok na dinaranas natin ngayon, ihingi natin yan lahat sa Diyos. Humingi tayo ng tawad, naway pagkalian niya tayo. Ilapit natin sa Kanya at hindi niya po ipagkakait, lalo-lalo na sa mga taong nagsisisubok ng Kanyang buhay sa ating nagilang Panginoon. Kaya po ipagkatiwala na lahat natin sa Kanya at ipagkakalog niya sa atin ang kagalingan ng karamdaman. Masolve yung mga problema o kung ano-ano pa man lumarating sa ating buhay, ilay tayo. Hindi na tayo mapahamak. Kundi, pakaingatan natin ang nag-iisa natin kaluluwa na yan ang magmamana ng buhay na walang hanggan. Ang kaluluwa yan, itong kamalayan natin na nakakaalam tayo ng nakikita na narinig natin sa ibabaw ng Panginoon. Salamat po sa Diyos at isang magandang umaga sa atin.